Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. First Examination Reviewer in Makabansa 3. Panuto, piliin ang titik ng tamang sagot. Anong bahagi ng komunidad ang may kakaunting sakop at pinamumunuan ng kapitan? A. Lalawigan, B. Barangay, C. Lungsod, D. Rehiyon. Mahusay, ang sagot ay B. Barangay. Sa paglipas ng panahon, napalitan ng semento ang mga dating daan sa nayon. Anong maaari mong gawin upang maipakita ito sa isang proyekto? A. Gumuhit ng larawan ng lumang lupa at bagong sementadong kalsada. B. Maglinis ng kalsada araw-araw. C. Gumawa ng poster tungkol sa mga paboritong laro. D. Maglaro sa sementadong kalsada. Ang sagot ay A. Siya ay isang kilalang Pilipino mula sa Calamba, Laguna. Sino siya? A. Andres Bonifacio, B. Emilio Aguinaldo, C. Apolinario Mabini, D. Jose Rizal. Mahusay, ang tamang sagot ay D. Jose Rizal. Sa kasalukuyan, ano ang nagpapakita ng pag-unlad sa inyong lugar? A. Pagdami ng mga gusali at infrastruktura. B. Panonood ng pelikula. C. Paglalaro sa computer shop. D. Paglipat ng bahay sa ibang lugar. Mahusay, ang tamang sagot ay A. Pagdami ng mga gusali at infrastruktura. Alin sa mga ito ang lungsod sa Pilipinas? A. Davao City, B. Luzon, C. Ilocos Norte, D. Barangay Maligaya. Mahusay, ang sagot ay A. Davao City. Paano nakatutulong ang kasaysayan sa pagtutulungan ng mga tao sa komunidad? A. Nagdudulot ito ng kalituhan. B. Pinag-aaway nito ang mga tao. C. Nagbibigay ito ng inspirasyon at pagkakakilanlan. D. Ipinapaalala ang masasamang pangyayari. Mahusay, ang tamang sagot ay C. Nagbibigay ito ng inspirasyon at pagkakakilanlan. Sa isang proyekto tungkol sa pagbabago sa barangay, anong dapat isama? A. Collage ng luma at bagong larawan ng komunidad. B. Mga drawing ng artista. C. Poster ng paboritong palabas. D. Mga simbolo ng modernong teknolohiya lamang. Mahusay, ang tamang sagot ay A. Collage ng luma at bagong larawan ng komunidad. Alin sa mga ito ang tamang paraan upang mapakita ang pagpapahalaga sa kasaysayan? A. Gumuhit ng makasaysayang lugar at magbahagi ng presentasyon. B. Kalimutan ang mga makasaysayang pangyayari. C. Itapon ang mga lumang larawan. D. Huwag pansinin ang mga makasaysayang pook. Mahusay, ang sagot ay A. Gumuhit ng makasaysayang lugar at magbahagi ng presentasyon. Sa kasaysayang lokal,
Ano ang kahulugan ng salitang kasaysayan? A. Kwento ng nakaraan. B. Lugar ng palaruan. C. Paboritong palabas. D. Pangalan ng paaralan. Tama, ang sagot ay A. Kwento ng nakaraan. Sa isang larawan ng lumang nayon, makikita ang mga palayan. Ngayon ay may mall at gusali na. Anong maaaring epekto nito sa kalikasan? A. Dumami ang puno. B. Nabawasan ang taniman at nagkaroon ng pollution. C. Maraming bata sa palayan. D. Mas tahimik ang paligid. Tama, ang sagot ay B. Nabawasan ang taniman at nagkaroon ng pollution. Anong maaari mong matutunan sa pagbisita sa lumang simbahan sa inyong bayan? A. Kwento ng kasaysayan at kultura ng lugar. B. Wala namang mahalagang impormasyon doon. C. May pelikula sa paligid. D. Masayang pasyalan sa gabi. Tama, ang sagot ay A. Kwento ng kasaysayan at kultura ng lugar. Kung may bayaning isinilang sa inyong lungsod, paano mo maipapakita ang respeto sa kanyang alaala? A. Kalimutan ang kanyang pangalan. B. Tularan ang kanyang kabayanihan at alamin ang kanyang ginawa. C. Sirain ang kanyang monumento. D. Gumawa ng graffiti sa kanyang rebulto. Mahusay, ang tamang sagot ay B. Tularan ang kanyang kabayanihan at alamin ang kanyang ginawa. Ano ang pinakamabisang paraan upang ipakita ang pag-unlad ng inyong barangay sa isang proyekto sa paaralan? A. Gumuhit ng eksena ng pagbabago sa kapaligiran. B. Maglaro sa silid-aralan. C. Magdikit ng mga poster ng pelikula. D. Magtayo ng palaruan sa loob ng classroom. Tama, ang sagot ay A. Gumuhit ng eksena ng pagbabago sa kapaligiran. Ano ang isang senyales na nagbago na ang komunidad sa paglipas ng panahon? A. Lumipat ang lahat sa ibang bansa. B. Parehong hitsura ng bahay tulad noon. C. May mga bagong gusali at kalsada. D. Mas maraming puno. Mahusay, ang sagot ay C. May mga bagong gusali at kalsada. Bakit mahalagang alamin ang kasaysayan ng inyong barangay? A. Para matutunan ang pinagmulan at makilala ang mga tagapag-unlad nito. B. Para lang sa kasayahan. C. Dahil kailangan sa paligsahan. D. Para malaman ang larong uso noon. Mahusay, ang tamang sagot ay A. Para matutunan ang pinagmulan at makilala ang mga tagapag-unlad nito. Anong rehiyon ang kinabibilangan ng Metro Manila? A. Region 1. B. Region 5. C. Region 4A. D. National Capital Region o NCR. Mahusay, ang tamang sagot ay D. National Capital Region o NCR. Bakit mahalagang pag-aralan ang mga pagbabago sa komunidad sa pagdaan ng panahon? A. Para maunawaan kung paano ito umunlad at matutong pahalagahan ang mga pagbabago. B. Para hindi makisali sa mga aktibidad.
C. Para makalimot sa nakaraan. D. Para mapabayaan ang kalikasan. Mahusay, ang tamang sagot ay letrang A. Sa isang larawan ng kanilang lugar, mapapansin ni Julia na ngayon ay sementado na ang mga kalsada at may streetlights na. Ano ang epekto nito sa pamumuhay ng mga tao? Mabilis at komportableng biyahe, mas maraming hayop sa kalsada, mas mahirap daanan ang sementadong kalsada, pareho lang ang gamit ng luma at bagong daan. Mahusay, ang tamang sagot ay A. Mas mabilis at komportableng biyahe. Paano mo maipapakita ang pagpapahalaga sa kasaysayan ng isang pook? A. Maglaro sa tapat ng makasaysayang lugar. B. Kalimutan ang mga lumang pangyayari. C. Bisitahin ito at alamin ang kahalagahan nito. D. Itapon ang mga lumang larawan. Mahusay, ang tamang sagot ay C. Bisitahin ito at alamin ang kahalagahan nito. Si Enzo ay tinanong kung ano ang masasabi niya sa pagbabago sa kanilang barangay. Alin ang pinakaangkop niyang sagot? A. Pareho lang naman, walang nagbago. B. Hindi ko alam kasi nasa bahay lang ako palagi. C. Nagkaroon ng mga paaralan at parke kaya mas masaya na ngayon. D. Luma na lahat ng bagay sa amin. Mahusay, ang sagot ay C. Nagkaroon ng mga paaralan at parke kaya mas masaya na ngayon. Alin sa mga sumusunod ang posibleng dahilan kung bakit dumami ang mga gusali sa isang barangay? A. Bumalik sa dati ang anyo ng lugar. B. Lumipat ang mga tao sa bundok. C. Lumago ang populasyon at negosyo sa lugar. D. Mas pinili ng mga tao ang mamuhay sa probinsya. Mahusay, ang sagot ay C. Lumago ang populasyon at negosyo sa lugar. Kung maglalagay ng mural tungkol sa kasaysayan at pagbabago ng inyong barangay, alin sa mga ito ang pinakamainam na ilarawan? A. Mga makasaysayang gusali noon at mga bagong estruktura ngayon. B. Mga batang naglalaro sa parke. C. Mga poster ng sikat na artista. D. Simbolo ng makabagong teknolohiya lamang. Mahusay, ang sagot ay A. Mga makasaysayang gusali noon at mga bagong estruktura ngayon. Alin sa mga sumusunod ang maituturing na bahagi ng kasaysayan ng isang pook? A. Panonood ng palabas sa TV. B. Pagkakaroon ng palengke sa gitna ng bayan. C. Paglalaro sa computer shop. D. Pagkain sa fast food. Mahusay, ang tamang sagot ay B. Pagkakaroon ng palengke sa gitna ng bayan. Sa isang proyekto, ipinapakita ng grupo ang luma at bagong larawan ng mga eskwelahan, palengke at simbahan sa barangay. Anong layunin ang kanilang tinutupad? A. Magpatawa lang sa klase. B. Magpakita ng kasaysayan at pagbabago sa komunidad. C. Mag-promote ng artista. D. Gumawa ng bagong social media trend. Mahusay, ang tamang sagot ay B. Magpakita ng kasaysayan at pagbabago sa komunidad. Ano ang ibig sabihin ng bahagi tayo ng mas malawak na komunidad? A. Tayo ay nakatira lang sa bahay. B. Hindi natin kailangan ang ibang tao. C. Tayo ay konektado sa iba pang bahagi ng bansa. D. Tayo ay hiwalay sa komunidad.
Tama, ang sagot ay C. Tayo ay konektado sa iba pang bahagi ng bansa. Anong uri ng sining ang maaaring gamitin upang maipakita ang pagbabago sa inyong lugar sa loob ng maraming taon? A. Poster ng paboritong palabas. B. Collage ng makasaysayang larawan at modernong anyo ng barangay. C. Cartoon character na paborito mo. D. Drawing ng ibang bansa. Mahusay, ang tamang sagot ay B. Collage ng makasaysayang larawan at modernong anyo ng barangay. Sa isang exhibit tungkol sa kasaysayan ng barangay, alin ang pinakaakmang ipakita upang maging makabuluhan ito? A. Mga luma at bagong larawan ng mga gusali sa barangay. B. Mga celebrity poster. C. Mga kulay na paborito ng kaklase. D. Mga commercial sa TV. Tama, ang sagot ay A. Mga luma at bagong larawan ng mga gusali sa barangay. Anong aktibidad sa paaralan ang mas nagpapakita ng pagkilala sa kasaysayan ng komunidad? A. Maglaro ng video games. B. Gumawa ng graffiti. C. Pagtatanghal ng mga makasaysayang pangyayari sa isang exhibit. D. Manood ng pelikula. Tama, ang sagot ay pagtatanghal ng mga makasaysayang pangyayari sa isang exhibit. Kapag pinag-uusapan ang kasaysayan ng isang barangay, ano ang nararapat na layunin sa pag-alala nito? A. Magplano ng bakasyon sa ibang bansa. B. Kalimutan ang nakaraan. C. Matutunan ang mga pangyayari at pasalamatan ang mga nag-ambag sa kaunlaran. D. Magdaos ng patimpalak sa sayawan. Mahusay, ang sagot ay letrang C. Matutunan ang mga pangyayari at pasalamatan ang mga nag-ambak sa kaunlaran. Anong pagbabago ang malinaw na senyales ng pag-unlad sa isang barangay? A. Pagdagdag ng mga parke at palaruan. B. Pagbenta ng laruan sa tindahan. C. Paglipat ng bahay sa ibang bansa. D. Pag-uwi ng mga tao sa probinsya. Mahusay, ang tamang sagot ay A. Magaling, ang sagot ay A. Pagdagdag ng mga parke at palaruan.